Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Paano natin tinutupad ang ating mga misyon na inaatang ng Diyos sa atin? Tayo ba ay natatakot? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na pinadala ni Jesus ang 72 alagad niya na parang mga kordero sa gitna ng asong gubat. Sa pagtupad natin sa ating misyon, sa paglalakbay natin, marami ang uusig sa atin, marami ang sisira sa atin, pagtatawanan tayo. Ngunit, ang paalala ng Diyos sa atin ay huwag tayong matakot. Ibig sabihin, lakasan natin ang ating loob. Manampalataya sa Diyos na kasama natin lagi siya. Pangalawa, ang dapat katakutan natin ay yung magkasala. Dahil ang kasalanan ang siyang magpapahina sa atin at sisira sa ating kaluluwa. At yun ang daan para hindi natin magawa ang ating misyon. Kaya nga, pinadala ng Diyos ang kanyang mga alagad, pares-pares, dala-dalawa. Tayo rin ay dapat maglakbay na may kasama. Mag-asawa mas maganda, parehong magdilingkod sa Diyos. Kung wala kang asawa, meron kang pamayanan, merong grupo, meron kang mga kaibigan na malapit sa Diyos, na makakasama mo para magsuportahan, para pag ikaw ay nanghina, may susuporta sa iyo. Magpapalakas ng iyong pananampalataya, ng espiritu, magtataas. Kaya nga kapatid, huwag tayong matakot. Gawin natin ang tama. Ang mundo ay may ginagawang hindi maganda para ituloy ang ating misyon. Pakita natin ang kabanalan, gumawa ng kabutihan. Ito lang ang tanging paraan para magampanan natin ang mga misyon na pinapagawa ng Diyos sa atin. Sa pagtupad natin sa kanyang kalooban, gawin natin na may pagtitiwala sa Diyos na anumang kasalanan meron tayo, merong pag-asa basta tayo ay marunong humingi ng tawad at magbalik loob sa Diyos. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na patuloy nating gawin ang ating misyon na ipalaganap ang kanyang pagmamahal, ang mabuting balita. Ang Diyos ang mabuting balita. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Pagkalat natin itong mabuting balita. Siya ang mabuting balita. Sa mapagpalang Huwebes sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.